Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Rafael Ocampo Seminary Edition. At ngayong araw po ay November 27, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Zechariah. Ano ang mensahe ni Zechariah? And yung scripture po natin ngayong araw is Zechariah chapter 9 verse 9. And yung sabi po dito sa ating concept na Zechariah is Yahweh remembers. The prophecy of Zechariah blend encourage for the temple's restoration after exile with profound messianic and eschatological themes. He foretold the coming of the humble king riding on a donkey in Zech chapter 9 verse 9, the first shepherd in Zech chapter 12 verse 10, and the cleansing fountain for sin Zech 13 verse 1. He also spoke of the Lord's ultimate reign over all the earth Zech 14 verse 9. This prophecy find their fulfillment in Christ's life, death, and resurrection and reign as king. Sabi po dito sa ating scripture naman po in Zechariah chapter 9 verse 9, rejoice greatly, daughter Zion, shout, daughter Jerusalem, see your king comes to you, righteousness and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Maggalak ka ng husto o anak ng babae ng Zion, sumigaw ka ng malakas o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari at dumarating sa inyo. Siya'y matuwid at matagumpay na mapagpakumbaba at makasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. And sabi po dito sa ating teaching number 1, ito po yung Zechariah's prophecy. Jesus will come as a humble king. Sabi po dito na yung ating Panginoong Jesucristo is dumating po siya na nakasakay sa isang donkey at hindi sa isang kabayo, dahil nga po Jesus is the one who a humble king, humble lang na hari or prinsipe. And teaching number 2, Jesus will be first on the cross. Sabi po dito na yung ating Panginoong Jesucristo is siya talaga yung pinaka first na talagang nandun o nakikita natin doon sa cross. And teaching number 3, Jesus will subdue the nation. Sabi po dito na yung ating Panginoong Jesucristo ay talagang makukuha niya, masasubmit niya lahat ng tao, na lahat yan ay sa kanyang magiging believers, or all nation ay magiging believers. And application number 1, welcome Jesus into your life. Sabi po dito na apply po natin sa life natin na dapat lagi tayong wini-welcome natin yung ating Panginoong Jesucristo sa life na meron tayo. And application number 2, walk humbly with Jesus. Sabi po dito na apply po natin sa life natin na tayo din po ay habang tayo ay naglalakad, dapat po lagi tayong nag-walk or nag-work tayo humbly, na humble lang with Jesus. And application number 3, wait on God for He is a promise keeper. Sabi po dito na apply po natin sa life natin na lagi natin, kung may mga prayers tayo, lagi natin iintayin yung ating Panginoong Jesucristo na kung saan siya yung nagbibigay sa atin ng mga prayer, na pagtutupad sa atin ng mga prayer, na siya ay talagang promise keeper. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.